Umakyat ang asensor sa ika-50 palapang isang mataas na gusali sa Ayala. Sa labas ng makapal na salamin, bumabayo ang malakas na hangin at ulan. Parang gumuho ang langit, isang bayong nagpapaalala sa akin noong nanalasa ang habagat. Ang makalsada sa ibaba ay halos hindi na makita dahil sa dilim at baha. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ko sa loob ng asensor na ito kaysa sa bagyo sa labas. Nakatayo sa tabi ko ang aking asawa, si Dante, 5 taon. 5 taon na kaming kasal. Para sa iba, ito ay isang masayang pagdiriwang. Para sa akin, ito ay isang pagditiis sa isang kasinungalingan na unti-unting sumisira sa aking pagkatao. Tumingin ako kay Dante. Nakasuot siya ang mamahaling barong na binili ko para sa kanya noong nakaraang buwan. Ang kanyang muha ay seryoso. Ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa mga numero ng palapak na umiilaw sa itaas. Parang gusto niyang makarating agad, o marahil ay gusto niyang tumakas. Napakaganda ng lugar na ito, Dante, sabi ko upang basagin ang katahimikan. Ang boses ko ay kalmado, walang halong emosyon. Ito ang aking pinakamagandang maskara. Nagulat si Dante, tila ngayon lang napansin na nasa tabi niya ako. Oo naman. Ito ang pinakamaganda para sa ating ika-5 anibersaryo, sagot niya na may pilit na sigla. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto ng asensor at bumungat sa amin ang isang pribadong restauran. Madilim ang paligid, ilan lamang ang nga mesa, at bawat isa ay may mataas na harang upang walang makakita sa mga kumakain. Ang mga ilaw ay malabo. Sinalubong kami ng isang lalaking nakasuot ng mayos na uniforme at dinala kami sa isang sulok na malapit sa malaking bintana. Ang bagyo sa labas ang naging tanawin namin sa hapunan na ito. Umupo kami na makaharap. Ang makintap na lamasang kahoy sa pagitan namin ay tila isang malaking bangin. Inilatag ang serbidor ang tela sa aking hita at nilagyan ang tubig ang aking baso. Maria, simula ni Dante. Ang kanyang boses ay medyo paos. Tumikhim siya. May kailangan akong sabihin. Patawat talaga. Alam kong gabi natin ito. Ngunit, binitin niya ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mamata ay palipat-lipat sa pintuan ng restauran. Ipinatong ko ang aking makamay sa lamesa at pinagsalikop ang aking mga daliri. Ano iyon, Dante? Problema na naman ba sa trabaho? Tanong ko na nakukunwaring nag-aalala. Alam na alam ko kung ano ang sasabihin niya. Nabasa ko ang lahat ng mensahe sa kanyang telepono habang siya ay natutulog 2 gabi na ang nakararaan. Oh, napaka-importante. May malaking problema sa proyekto natin sa Cebu. Bukas ngang umaga kailangan nating magbigay ng ulat sa manamumuhunan. Mabilis na paliwanag ni Dante. Utal-utal ang kanyang salita. Kaya napilitan akong papuntahin si Chona dito sandali. May dala siyang nga mahalagang papeles na kailangan kong pirmahan at kailangan naming pag-usapan ang gagawin bukas. Sandali lang talaga. Pagkatapos ay alis na rin siya. Si Chona, ang kanyang napakagaling na sekretarya, o mas tamang sabihin, ang kanyang babae sa loob 1 taon. Ah, ganun ba? Sabi ko sabay tango. Siyempre, Dante, mahalaga ang trabaho, naintindihan ko. Nakita ko ang matinding ginhawa sa mukha ni Dante. Huminga siya ng malalim. Salamat, ikaw talaga ang pinakamabait na asawa. Pangako, hindi ito magtatagal. Hindi naglaon, dumating na siya. Naglakad si Chona papalapit sa aming lamesa. Ang kanyang mahakbang ay pilit na ginagawang pino. Nakasuot siya ang damit pang-opisina na masyadong masikip at maikli para sa isang formal na pagpupulong ngunit sapat upang makit ang kanyang amo. Mayos ang kanyang buhok at ang kanyang pampaganda ay makapal upang itago ang kanyang kaba. Magandang gabi po, Ginong Dante. Magandang gabi, Ginang Maria. Bati niya na ang boses ay pilit na pinapatamis. May konting kaba sa kanyang boses, takot o konsensya. Hindi ko alam. Magandang gabi, Chona. Maupo ka, yaya ko sa kanya sabay turo sa bakantang upuan. Ang aming posisyon ngayon ay naging isang tatsulok, isang lumang kwento ng pagtataksil. Umupo si Chona ng medyo alanganin. Ipinatong niya ang isang manipis na lalagyan ng papeles sa lamesa. Manggagamit para sa kanilang palabas. Pasensya na po sa abala, sabi niya. Tumingin siya saglit kay Dante. Walang anuman, Chona. Ipinaliwanag na ni Dante, sagot ko. Tinitigan ko siya ng diretso. Isa pa. Ang magdiwangang anibersaryo ng 3 ay isang kakaibang karanasan, hindi ba? Natigilan si Chona sa aking sinabi. Tumawa ng pilit si Dante. Nagpapatawa lang si Maria. Sandali lang naman si Chona dito. Naging napakabigat ng paligid.
Dumating ang serbidor at nagbigay ng listahan ng nga pagkain. Habang nag-order kami, pinagmasdan ko si Dante. Hindi siya mapakali. Ang kisa niyang kamay ay patuloy na tumutuktok sa lamesa. Ang kanyang mapa ay gumagalaw sa ilalim. Paminsan-minsan ay natatamaan niya ang aking paa. Nagsimulang pawisan ang kanyang kahit napakalamig sa loob ng restauran. Kinakabahan siya. Hindi lang dahil nahuli ko siyang may kasamang iba o dahil kaharap ko ang kanyang kabit. Ito ang kabangang isang taong may masamang binabalak. Isang bagay na napakadelikado. Nananatili akong kalmado. Dahan-dahan kong hinihiwa ang tinapay sa aking pinggan gamit ang kutsilyo. Nilalasap ko ang takot na nakikita ko sa kanilang dalawa. Akala nila ay sila ang nagpapatakbo ang gabing ito. Hindi nila alam na pinapanot ko ang isang dula kung saan ako ang gumawa ng kwento. Sa labas, muling kumidlat. Napakalapit. Sinundan ng malakas na kulog na nagpagulat kay Chona. Nayinig ang mga baso sa lamesa. Napakasamangang panahon, mahinang sabi ni Chona upang mahanap ng mapag-usapan. O, sagot ko, tinitigan ko siya tapos bumaling ako kay Dante. Mukhang may mamamatay sa bagyong ito ngayong gabi kung hindi tayo mag-ingat. Nanlaki ang mga mata ni Dante, sinusubukang unawain ang kahulugan ng aking sinabi, bago siya umiwas ng tingin at muling tumuktok sa lamesa dahil sa kaba. Nagsisimula pa lang ang gabi at ramdam na ang tensyon. Tapos na kaming kumain ng unang putahe sa isang nakakabinging katahimikan. Tanging tunok lamang ng kutsara at tinidor na tumatama sa pinggan ang naririnig. Napakaingat ni Chona sa pagkain, tila takot makamali sa harap ko. Si Dante naman ay halos hindi ginalaw ang kanyang pagkain. Wala dito ang kanyang isip. Biglang umayos ng upo si Dante. Tinaas niya ang kanyang kamay upang tawagin ang serbidor. Kailangan nating uminom ng espesyal bago ang pangunahing pagkain, sabi ni Dante. Masyadong malakas ang kanyang boses para sa tahimik na lugar. Tumingin siya sa akin na may pilit na ngiti. Maria, umorder ako ng espesyal na inumin para sa iyo. Ito ang pinakamasarap nila dito. Tinaas ko ang aking kilay. Ano ba iyon, Dante? Katas ito ang iba't ibang prutas, mga halamang gamot, at pampalamig. Sabi nila, napakaganda nito para sa katawan. Palagi ka kasing nagrereklamo na mabilis kang mapagot lately, paliwanag niya. Parang siyang isang ahente na pilit ibinebenta ang isang sirang produkto. Kailan pa siya nakmalasakit sa aking kalusugan? Salamat Dante, napakabuti mo, sagot ko. Dumating ang serbidor dala ang 3 baso. 2 basong tubig para kina Dante at Chona. At isang magandang baso para sa akin. Pula ang kulay ng inumin, napakadilim na halos makmukhang dugo sa ilalim ng malabong ilaw. May mangga yellow salop na tumutunog ng ilapag itong ang serbidor sa harap ko. Tinitigan ako ni Dante. Tumigil siya sa pagtuktok sa lamesa. Nakatutok ang kanyang paningin sa aking kamay habang dahan-dahan kong inaabot ang baso. Nakatingin din si Chona bagaman sinusubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng pagtingin sa labas ng bintana. Binuhat ko ang baso. Naramdaman ko ang lamig nito. Inikot ko ito ng bahagya. Pagkatapos, inilapit ko ito sa aking ilong. Nakukunwaring inaamoy ito bago inumin. Ang bango. Mahinang sabi ko. Amoy matamis na prutas. Ngunit may iba pa akong naamoy. Dahil matalas ang aking pang-amoy. Sa likod ng tamis, may amoy na matapang at kakaiba. Amoy ng matapang na panlinis o mapait na buto. Isang amoy na hindi nakmula sa anumang pagkain. Ito ang amoy ng panganib. Bumalik sa aking isipan ang nangyari 1 linggo na ang nakalipas. Naliligo si Dante at patuloy na tumutunog ang kanyang telepono sa loob ang kanyang bag. Binuksan ko ang bag at nakapa ang isang maliit at malamig na bote. Walang anumang nakasulat doon. Binuksan ko ito ng kaunti at naamoy ko ang parehong amoy na ito bago ko ito mabilis na ibinalik dahil narinig kong bumukas ang pintong banyo. Ngayon, sa harap ng mapulang inumin na ito, sigurado na ako. Ang amoy sa basong ito ay kaparehong ng amoy mula sa maliit na bote sa bag ng aking asawa. Bibilis ang tibok ng aking puso. Ito ay hindi na lamang pagtataksil. Ito ay isang pagtatangka sa aking buhay. Gusto niya akong lasunin. Tumingin ako sa mamata ni Dante at ngumiti ng tipit. Ano na ang mangyayari ngayon? Tutunggain ko ba ang kamatayan o ibabaling ko ito sa iba? Iyan ang tanong na naglalaro sa aking isipan habang nakatiti sa akin ang asawa kong naghihintay sa aking pagbagsak. Dahan-dahan kong inilapit ang baso sa aking mga labi. Ramdam ko ang lamig ng salamin na dumampi sa aking balat. Nakatingin si Dante, halos hindi humihinga. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Hinihintay niyang inumin ko ang lason na siya mismo ang nahanda.
Ipinikit ko ang aking mga mata, tila ninanamnam ang sandali. Ngunit sa halip na lunukin ang pulang likido, itinikom ko ang aking mga labi. Hinayaan ko lamang na mabasa ang labas ng aking bibig, at pagkatapos ay gumawa ako ng tunok sa aking lalamunan na parang lumulunok. Isang pandaraya na natutunan ko noong kabataan ko sa madulaan sa aming probinsya. Ibinaba ko ang baso sa lamesa, lumiha ito ng mahinang tunok na bumasag sa katahimikan ng aming hapunan. Napakasarap, Dante, sabi ko sabay punas ng aking labi gamit ang pamunas. Iba ang lasa niya. May kaunting pait sa dulo, pero tamang-tama lang ang tamis. Nakita ko kung paano biglang nakahinga ng maluwag ang aking asawa. Bumaksak ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay nakaroon ng kaunting kulay. Akala niya ay tapos na ang kanyang problema. Akala niya, ilang minuto na lang ay magiging malaya na siya. Mabuti naman at nagustuhan mo, Maria, sagot niya. Ang kanyang boses ay may halong tuwa na nakakapangilabot. Ubusin mo lang ng dahan-dahan, huwag kang magmadali. Siyempre, nakangiting sagot ko. Binaling ko ang aking pansin kay Chona. Kasalukuyan niyang kinakain ang unang putahe, mga supo na niluto sa bawang at napakaraming siling labuyo, isang lutuing kilala sa atin dahil sa tindingang anghang, dahil siguro sa kaba o sa gutom. Mabilis niyang kinakain ito. Namumula na ang kanyang muha dahil sa anghang, at panay ang labas ng kanyang dila. Ubos na ang tubig sa kanyang baso. Sinusubukan niyang tawagin ang serbidor, ngunit abala ang mga ito sa kabilang lamesa. Ang anghang ba, Chona? Tanong ko na may himig ng pag-alala. Nagulat siya sa aking pag-imik. Tumango siya ng mabilis habang pinapaypayan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Opo, Ginang Maria. Hindi ko inakalang ganito kaanghang ang masili nila dito. Nakakasunog ang lalamunan. Ang kanyang boses ay medyo paos dahil sa tuyong lalamunan at matinding anghang. Naku, kawawa ka naman, sabi ko. Kinuha ko ang aking baso na may lamang pulang likido, ang inuming may lason. At dahan-dahan itong itinulak palapit sa kanya. Umalon ang pulang inumin sa loop ng baso. Tila napakasarap at nakakapawi en uhaw. Inumin mo muna ito, Chona. Alok ko sa kanya na parang nag-aalok lamang ng kendi. Hindi ko pa halos na inuman iyan. Basang-basa lang ang labi ko kanina. Buo pa iyan. Napakalamig at matamis nito. Siguradong mawawala agad ang anghang sa iyong dila. Ang galing talaga pumili ni Dante. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nanlaki ang mamata ni Dante. Ang kanyang muha na kanina lamang ay nakahinga ng maluwag, ngayon ay naging kasing puti ang papel. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tinik. Tila siya naging tuwat habang pinapanot ang lason na inilaan niya sa akin na iniaalok ko ngayon sa babaeng kanyang kinahuhumalingan. Huwag! Sigaw ni Dante, ngunit ang kanyang boses ay parang naipit sa kanyang lalamunan. Kalahating tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang kamay ay nakataas, parang gusto niyang hablutin ang baso o itapon ito. Natigilan si Chona. Ang kanyang kamay ay malapit na sanang humawak sa baso. Tiningnan niya si Dante na may pagtataka, kumunot ang kanyang noo. Ako rin ay tumingin kay Dante na may sadyang gulat na muha. Bakit Dante? Bakit ka sumisiga? Tanong ko na parang walang muwang. Ngayang hangan na nga si Chona. Ubos na ang kanyang tubig. Matitiis mo ba siyang nahihirapan ng ganyan? Natigilan si Dante. Ang kanyang pwesto ay alanganin, kalahating nakatayo at kalahating nakaupo. Ang kanyang nga mata ay palipat-lipat sa akin, kay Chona, at sa baso. Wala siyang kawala. Hindi niya maaring sabihin, huwag mong inumin iyan, may lason iyan, sa harap ko. Wala rin siyang may bigay na matinong dahilan para pigilan si Chona na inumin ang katas na siya mismo ang naksabing pampalusok at masarap. Sa mga sandaling iyon, dumating ang isang serbidor bitbit ang pangunahing pagkain. Patawat po sa abala, heto na po ang inyong inihaw na baka, magalang na sabing lalaki, na napilitang tumayo sa tabi ni Dante kaya kinailangan ng asawa ko na umupo muli upang hindi makasagabal. Ang pagdating ng serbidor ang tuluyang pumigil kay Dante. Hindi siya pwedeng gumawa ng gulo sa harap ng ibang tao. Sa mukhang nanginginig sa matinding takot, dahan-dahang napaupo si Dante. Ang kanyang paningin ay nakapako sa pulang baso, punong-punong kilabot. Samantala, iba ang pagkakaintindi ni Chona sa naging reaksyon ni Dante. Inisip niya na pinipigilan siya ni Dante dahil mamahalin ang inumin na iyon na para sa akin. At takot si Dante na magalit ako, nasaktan ang pagmamataas ni Chona. Gusto niyang patunayan na may karapatan din siya sa mabagay na mayroon ako. Na makapantay kami. Lumingon sa akin si Chona at ngumiti. Isang ngitingang tagumpay. Inakala niyang uto-uto ako dahil ibinigay ko ang aking inumin sa kanya. Naku, maraming salamat po, Ginang Maria. Napakabuti ninyo, sabi ni Chona na may halong pang-asar sa pandinig ko.
Sayang naman kung tatanggihan ko. Uhaw na po talaga ako. Walang pag-alinlangan, dinampot ni Chona ang magandang baso. Hindi niya inamoy. Hindi niya tiningnan ng maigi ang kulay. Gusto lamang niyang pawiin ang kanyang uhaw at ang kanyang pakmamataas. Sa harap ng aking mga mata, at sa harap ng lalaking mga mata ni Dante, na hindi man lang makakurap, idinikit ni Chona ang baso sa kanyang mga labi at nilagok ang inumin. Isang lagok, 2 lagok, 3 malalaking lagok. Nakita ko ang paggalaw kanyang lalamunan habang nilulunok niya ang malamig na likido ng may kasabikan. Inubos niya ang halos kalahati ang baso. Ang lason ay lumipat ng tirahan. Hindi na ito banta sa loop ng baso, kundi isang bomba na nagsimula ng magbilang sa loop ng kanyang katawan. Ibinaba ni Chona ang baso, bakas ang ginhawa sa kanyang muha. Napakasarap po, Ginoong Dante. Ang galing ninyong pumili, nakakapawing ang uhaw, matamis, at may kakaibang lasa. Hindi nakasagot si Dante. Para siyang nakakita ng multo. Ang kanyang makamay ay nanginginig ng matindi sa ilalim ng lamesa. Nakatitik lamang siya kay Chona, tila nakatingin sa isang bangkay na naglalakat. Ang malamig na pawis na kasing laki ng mga butil ng mais ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang pababa sa kanyang muka. Mabuti naman at nagustuhan mo, Chona, masaya kong sabi. Kinuha ko ang aking tinidor at kutsilyo upang simulan ang paghiwa sa aking karne. Sayang nga at hindi umorder si Dante para sa kanyang sarili. Tinitigan ko ang aking asawa habang nakangiti ng bahagya. Bakit hindi ka kumikibo diyan, Dante? Lalamig ang pagkain mo. Lumunok si Dante, tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang kunin ang kanyang tinidor, ngunit ang matinding panginginig ng kanyang kamay ay naging dahilan upang tumama ito ng malakas sa pinggan. Lumikha itong matinis na tunok na nagpapalingon kay Chona. Masama po ba ang pakiramdam ninyo, Ginoong Dante? Nag-alalang tanong ni Chona, kabalintunaan. Nag-alala siya sa lalaking kani-kanina lang, ay nagtangkang pumatay sa kanyang asawa, nang hindi niya alam na siya na ngayon ang biktima. Hay hindi, nautal na sagot ni Dante. Medyo nahihilo lang ako, baka sa gutom. Kumain na tayo. Hiniwa ko ang karne sa aking pinggan. Ang pulang katas nito ay dumaloy palabas, kasing kulay ng likido na ininom ni Chona. Ang gabing ito ay nagsisimula pa lamang. At sa labas, ang bagyo ay tila nagdiriwang sa aking unang hakbang ng pahihiganti. 20 minuto ang lumipas matapos ang mapangahas na paglagok na iyon. Ang paligid sa labas ay lalong naging mabagsik. Ang makulog ay sunot-sunot na yumanik sa gusali, nagbibigay nakakatakot na tunog para sa nangyayari sa aming lamesa. Ang malaking ilaw sa gitna ang silit ay kumurap ng ilang beses, nagpapakita ang hindi pantay na daloy ang kuryente dahil sa bagyo. Sa bawat pagkurap ng ilaw, mas nagiging nakapangingilabot ang mukha ni Dante. Kasalukuyan kaming kumakain. O mas tamang sabihin, ako lang ang tunay na kumakain. Napakalambot at malasang ang karne. Mas ginanahan akong kumain dahil sa nakikita kong tahimik na paghihirap ng aking asawa. Binabati niya lamang ang pagkain sa kanyang pinggan, walang isinusubo kahit isa. Ang kanyang paningin ay hindi umaalis kay Chona. Nagbibilang siya nga segundo, hinihintay ang mangyayari na alam niyang darating. At nagsimula na itong magpakita. Sa una ay maliliit na bagay lamang. Ibinaba ni Chona ang kanyang tinidor at dahan-dahang hinaplos ang kanyang lig. Tumikim siya ng mahina. Tila may kumakati sa kanyang lalamunan. Patay ba ang pampalamig ng hangin dito? Biglang reklamo ni Chona habang pinapaypayan ang kanyang sarili. Napakainit. Tumigil ako sa panguya at tumingin sa labasan ng hangin sa itaas. Talaga ba? Ako nga ay nilalamig na, Chona. Siguro dahil sa ulan sa labas. Hindi maari, sagot ni Chona, na nagsisimula ng maging magaspang ang boses. Nawawala na ang kanyang pilit na pagiging Pino dahil sa nararamdamang kakaiba sa katawan. Napakainit talaga. Ang kanyang mukha na kanina ay maputi, ngayon ay nagsisimulang makaroon ng hindi natural na pamumula. Hindi ito ang magandang pamumula, kundi isang madilim na pulang parang nasusunog. Gumagapang ito mula sa kanyang lig, payat sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang mga tainga. Nagsisimulang tumulo ang pawis sa kanyang Pilit niyang niluluwagan ang kwelyo ng kanyang damit dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya. Mas lalong namutla si Dante. Alam niya kung ano ang nangyayari. Siguradong pinag-aralan niya kung paano gumagana ang lasong iyon. Alam niya na ang biglang paginit ng katawan ay ang unang senyales na sinisira na nga lason ang malaman. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang humingi ng tulong. Ngunit pinipigilan siya ng takot na mabunyak ang kanyang sariling kasalanan. Anong nangyayari sa iyo? Chona, bakit ka namumula ng ganyan? Tanong ko. Pinapanatili kong walang emosyon ang aking boses habang maingat na hinihiwa ang aking pagkain. Hindi ko po alam,
Sagot ni Chona, ngunit nag-iba na ang kanyang boses. Naging mabigat at paus ito, parang may matinding sakit sa lalamunan. Hinawakan niya ang kanyang lig gamit ang dalawang kamay. Masakit po ang lalamunan ko, parang nasusunog. Nagsimulang umubo si Chona. Isang tuyo at masakit na ubo. Ang kanyang pahinga ay naging mabilis at maikli. Sa bawat paglanghap niya ng hangin, may naririnig na mahinang sipol na palakas ng palakas. Nagsisimula ng mamaga ang kanyang daanan ng hangin. Hindi na nakapagpigil si Dante. Ibinagsak niya ang kanyang tinidor sa lamesa. Uminom ka. Uminom ka ang tubig. Tarantang sigaw ni Dante. Inabot niya ang kanyang sariling baso ang tubig kay Chona. Dahil ubos na ang tubig nito. Hinablot ni Chona ang baso ng may nanginginig na makamay. Natapon ang tubig sa lamesa habang pinipilit niyang uminom ng mabilis. Ngunit tila hindi nakatulong ang tubig. Nabilawkan siya at naibuga pabalik ang tubig sa kanyang pinggan. Ang hapdi, Dante, ang hapdi, daing ni Chona. Sa matinding sakit, nakalimutan niyang tawaging Gino si Dante sa harap ko. Nawala na sa kanyang isip ang pagtatago ng kanilang lihim. Nagsimulang lumingon ang mataw sa kabilang lamesa. Ang tahimik at formal na paligid ay unti-unting nakakagulo. Inilagay ko ng maayos ang aking tinidor at kutsilyo sa gilid ng pinggan. Tinitigan ko si Chona, tila isa siyang hayop na sinusuri, pagkatapos ay tumingin ako kay Dante na ngayon ay naliligo na sa sariling pawis. Ano ang gagawin mo ngayon, Dante? Habang nakikita mong unti-unting nalalagutan ng hininga ang babaeng minamahal mo dahil sa lason na ikaw mismo ang bumili, bumaksak si Chona mula sa kanyang inuupuan. Ang kanyang katawan ay tumama sa makapal na karpet na may kasamang malakas na kalabok na bumasak sa formalidad ng buong restauran. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay ang pakahulok ng mga baso, pinggan, at ang florera ng maputing rosas na nasa gitna ng aming lamesa. Nabasag ang ito, nakalat ang bubog at tubig, humalo sa dugong nagsimulang sumuka mula sa bibig ni Chona. Ang amoy ng bakal mula sa dugo at ang asim mula sa kanyang sikmura ay nangibabaw. Nilamon ang bango nga mamahaling pabango at masasarap na pagkain sa loop ng silit. Chona, gumising ka. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dante. Wala na ang kanyang pagiging pino. Wala na ang kanyang pagmamalaki bilang isang iginagalang na negosyante. Tumalon siya mula sa kanyang upuan, halos madapa sa sariling mga paa, at ibinaksak ang kanyang mga tuhod sa sahig sa tabi ni Chona. Hindi na niya inalintana kung madumihan man ang kanyang mamahaling barong ng dugo at suka. Tulong! Tumawag kayong ambulansya, bilis! Sigaw ni Dante sa nakatayong serbidor na tila naging matuot dahil sa gulat at takot. Ang tagapamahala ng restauran ay mabilis na tumakbo patungo sa telepono. Nanatili akong nakaupo. Dahan-dahan kong inilapag ang aking pamunas sa lamesa, tinakpan ang aking pagkain na nawalan ng saysay para sa akin. Pinanut ko ang lahat mula sa aking kinaupuan, parang isang manunut sa pinakamagandang upuan ng isang dulaan. Pinanut ko ang lalaking nangako sa harap ng altar na sasamahan ako sa hirap at ginhawa, na ngayon ay humahagulgol habang yakap ang ibang babae. Lumaban ka, mahal. Parang awa mo na, huwag mo akong iwan. Ang salitang iyon, mahal, lumabas iyon sa kanyang bibig ng napakalinaw, puno ng pagmamakaawa. Biglang tumahimik ang buong paligid mula sa ingay ng mga kubyertos, ang makumakain sa ibang lamesa ay napatayo. Ang iba ay tinakpan ang kanilang mabibig dahil sa takot, habang ang ilan, gaya ng nakagawian na nating mga Pilipino kapag may iskandalo, ay pasimpleng inilabas ang kanilang telepono upang kumuha ng patunay sa nangyayari. Hayaan ninyong makita ng buong mundo. Hayaan ninyong makita nila kung paano umiyak ang isang tanyak na lalaki para sa kanyang kabit sa mismong harap ng kanyang asawa. Dante, mahinang tawag ko sa kanya, ngunit sapat ang talim ng aking boses para tumagos sa kanyang pagpapanik. Anong nangyayari sa kanya? Bakit siya nakakaganyan? Hindi niya ako pinansin. Abala siya sa pagpalo ng mahina sa pisngi ni Chona na ngayon ay nagsisimula ng mangitim. Ang pahinga ng babae ay nakakakilabot. Parang tunog ng taong nalulunod, ang kanyang mamata ay tumirik, puti na lamang ang makikita. Bumubula ang kanyang bibig, bulang may halong mapusyaw na dugo. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Patuloy na umiiyak si Dante. Ang lason, alam niya. Alam niya kung gaano kasakit ang epekto ng lason dahil sinigurado niya iyon para sa akin. At ngayon, nakikita niya ang paghihirap na ginawa niya para sa akin na nararanasan ng babaeng pilit niyang pinoprotektahan. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay unti-unting dumudurok sa kanya. Dumating ang tagapamahala ng restauran dala ang isang maliit na kahon ng pangunang lunas. Parating na po ang ambulansya galing sa pinakamalapit na pagamutan sa Makati, nanginginig na sabi ng tagapamahala. Huwag po muna nating masyadong igalaw ang pasyente.
Huwag kayong tumungangalang. Gumawa kayong paraan. Bulyaw ni Dante. Tinulak ang tagapamahala. Namamatay na siya. Nilason ninyo siya. May lason ang pagkain ninyo. Muntik na akong matawa sa kanyang pinaratang. Nilason daw ng restauran. Pilit niyang ipinapasa ang kanyang kasalanan sa iba. Dahan-dahan akong tumayo, inayos ang magusot sa aking damit. Naglakad ako ng mahinahon palapit sa kanila. Ang tunok ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig, isang kalmadong tunok sa gitna ng kaguluhan. Tumigil ako sa mismong likuran ni Dante. Tiningnan ko ang mukha ni Chona, na hindi na makilala dahil sa pamamaga. Kawawa naman siya, walang emosyon kong sabi. Ang sabi niya kanina ay napakasarap at nakakapawing nguhaw ang inumin. Nanigas ang katawan ni Dante nang marinig ang aking boses. Tumigil siya sa pag-iyak. Ang kanyang pahinga ay napigil. Napakabagal niyang lumingon sa akin, parang isang taong takot na makakita ng halimaw. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Ang kanyang mamata ay namumula sa galit, ngunit sa likod ng galit na iyon ay isang napakalaking takot. Takot dahil alam niyang nabuking na siya. Nakaluhod siya sa sahig habang yakap ang kanyang kabit. Habang ang asawang gusto niyang patayin ay nakatayo ng matuwid sa kanyang harapan, buhay na buhay, at nakatingin sa kanya na walang kahit anong awa. Ikaw. Bulong ni Dante. Paos ang boses. Bakit, Dante? Malumanay kong tanong. Bahagyang inikot ang aking ulo. Nandito lang ako. Pinapanot ang aking asawa na iniyakan ang kanyang kalaguyo. Napakaromantiko naman ng ating anibersaryo. Ang masalita ko ay parang sampal na gumising sa kanya sa katotohanan. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga serbidor na nakatingin sa kanya na may panghuhusga. Nakita niya ang makaong nagbubulungan habang nakaturo sa kanya. At higit sa lahat, nakita niya ang aking mga mata na nagsasabing tapos na ang laro at talo siya. Mula sa labas, narinig namin ang malakas na wangwang ng ambulansya na bumabagtas sa baha at ulan. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng asensor at pumasok ang 3 tauhan ng pagamutan na may dalang higaan at mga kagamitan. Kasunod nila ang 2 gwardiyang gusali. Tumabi kayo. Bigyan ninyo kami ng espasyo. Sigaw ang isa sa mga tauhan ng ambulansya. Agad nilang kinuha si Chona mula sa pagkakayakap ni Dante. Itinulak si Dante sa gilid. Napapos siya sa sahig. Ang kanyang makamay ay punong dugo at suka. Parang siyang nawala sa sarili. Ang buhok ay magulo. Ang paningin ay blanko habang pinapanot ang mamanggagamot na nilalagyan ng tubo sa bibig si Chona. Mababa ang pinting ng puso. Bumabagsak ang hangin sa katawan. Posibleng nakalunok ng matapang na kemikal o lason. Ihanda ang panlunas. Mabilis na utos ng pinuno ng mamanggagamot sa kanyang kasama. Nang marinig ang salitang lason, mas lalong naging tahimik ang paligid. Agad na hinarangan ng gagwardiya ang aming lamesa. Huwag ninyong gagalawin ang anumang pagkain o inumin sa lamesang iyan. Matigas na utos ng pinuno ng gwardiya. Ito ay isang pinangyarihan ng krimen. Krimen. Nanginginig si Dante nang marinig iyon. Sinubukan niyang tumayo ngunit nang hihina ang kanyang natuhod. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang sundan si Chona o baka kailangan niyang tumakas. Ako, asawa, amo niya ako, sasama ako. Utal-utal na sabi ni Dante sa mamanggagamot na binubuhat na si Chona papunta sa asensor. Pasensya na po, Ginu. Dito muna kayo. Papunta na po ang mapulis. Pigil ng guwardiya na humarang sa daan ni Dante. Pulis? Nanlaki ang nga mata ni Dante. Bakit kailangan ng pulis? Nalasong lang siya sa pagkain. Ang restauran na ito ang may kasalanan. Sigaw niya, pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Ito po ang patakaran para sa mga malalangkasong pakalason sa mga pampublikong lugar. Kailangan po naming magulat, malamig na sagot ng guwardiya. Doon muling lumingon sa akin si Dante. Wala na ang lungkot sa kanyang nga mata, napalitan ito ang purongput. Alam niyang naipit siya at alam niya kung sino ang nag-ipit sa kanya. Nakatayo ako malapit sa bintana, nakatalikot sa madilim at basang tanawin ng lungsod. Ang liwanag ng kitlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng anino sa aking katawan. Hindi ako mukhang gulat, hindi mukhang malungkot, at lalong hindi mukhang isang asawang bagong tuklas sa pagtataksil ng asawa. Mukha akong isang taong katatapos lamang magtagumpay sa isang malaking pagsubok. Naglakad si Dante papalapit sa akin, hindi inalintana ang guwardiya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at bumulong ng madiin. Anong ginawa mo, Maria? Alam mong sa iyo ang basong iyon. Sadyang ibinigay mo sa kanya. Sinubukan mo siyang patayin. Gusto niya akong takutin. Akala niya ay matatakot ako sa kanyang paratang.
Ngumiti ako ng napakatipid. Patayin, hindi ba sabi mo ay pampalusok iyon? Katas ng prutas at halamang gamot na nakakapawingaw-haw. Ikaw mismo ang nagsabi niyan kanina. Natameme si Dante. Ang sarili niyang nasalita ang sumasakal sa kanya ngayon. Maliban na lang. Pagpapatuloy ko. Binabaan ko ang aking boses para maging mas mapanganib. Maliban na lang kung may inilagay ka nga doon. Isang bagay na para talaga sa akin. Paikot-ikot ang mga mata ni Dante. Hindi siya makasagot. Kung aminin niya rin na nagplano siyang pumatay. Kung itatanggi niya, hindi niya ako pwedeng sisihin. Wala siyang lusot. Dahan-dahan kong kinuha ang aking maliit bag. Hindi para kumuha ang pamunas, kundi para kunin ang aking telepono. Umilaw ang screen nito sa madilim na silid. Akala mo ba tanga ako, Dante? Bulong ko. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa maliit na bote sa bag mo noong isang linggo? O ang mga palitan ninyo ng mensahe ang isang taong nangangalang botikaryo sa telepono mo? Itinapat ko ang screen ng aking telepono sa kanyang mukha. Naroon ang mga larawan ng kanyang mga usapan na palihim kong kinuha habang siya ay natutulog. Makikita doon ang madetalye ang binili niyang lason, kung paano ito gumagana sa loop kalahating oras, at kung paano hindi ito madaling matukoy kung hindi susuring maigi ang bangkay. At naroon din ang isang mensaheng balaksanan niyang ipadala kay Chona ngayong gabi, na nagsasabing pagkatapos kong mamatay, mapapasa kanila ang lahat ng aking ari-arian. Paano mo? Nanginginig na sabi ni Dante, habol ang kanyang hininga. Napakabobo mo Dante, masyado mong minalit ang asawa mo, ang password ng telepono mo ay ang karawan ng kabit mo. Nakakaawa. Sa aming likuran, muling bumukas ang pinto ng asensor, 2 pulis ang naglakad palabas kasama ang tagapamahala. Nakita nila ang gulo at agad na lumapit. Tinitigan ko si Dante sa mata niyang ngayon ay punong-puno na ang takot sa kulungan at pagkasira ang kanyang buhay. Napakabilis palang umepekto ngang lason ano Dante? Tanong ko. Kalahating oras, gaya ngang ipinangako ngang pinakbilhan mo, sayang nga lang at mali ang napuntahan. Maria, parang awa mo na. Biglang nagbago ang tono ni Dante. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Nagmamakaawa. Huwag mong gawin ito. Asawa mo ako. Mapag-usapan natin ito. Nakamali lang ako. Hinawi ko ang kanyang kamay ng may pandidiri. Ano ang susunod na mangyayari kapag nalaman na ng mapulis ang buong katotohanan na sinusubukan mong itago? Huwag mo akong hawakan gamit ang mga kamay mong galing sa pagyakap sa kabit mo. Malakas na siga ko. Sa isang iglap. Pinalitan ko ang ekspresyon ng aking mukha. Mula sa isang malamig na tagamasid, naging isa akong asawang balot ng takot at panginginig. Humarap ako sa mga pulis na papalapit sa amin. Mga pulis, tulungan ninyo ako. Ang asawa ko. Sinubukan niya akong lasunin. Ang inumin na iyan ay para sa akin, ngunit ang kanyang sekretarya ang nakainom. Turo ko sa basong may natitira pang pulang likido sa lamesa. Iyan ang patunay. At mayroon akong mamensahe sa teleponong ito na magpapatunay ng kanyang plano. Agad na kumilos ang maalagat ng batas. Kinuha ngang isa ang posas at nilapitan si Dante. Ginoong Dante, isasama ka namin sa presinto para sa kasong pagtatangkang pagpatay. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Sinubukan niyang umatras, ngunit mahigpit na hinawakan ng gwardiya ang kanyang mga braso. Hindi. Isang malaking pagkakamali ito. Nababaliw ang asawa ko. Siya ang naklasong kay Shona. Sigaw ni Dante habang nakpupumiklas. Ngunit walang nakinig sa kanya. Lahat ng katibayan ay nakaturo sa kanya. Siya ang umorder ng inumin. Siya ang may motibo upang makuha ang aking yaman. At siya ang may mamensahe ng pakikipagtransaksyon sa pakbili ng lason. Ako ay isa lamang biktima na mapalat na nakaligtas. Habang nilalagyan ng posas ang kanyang makamay sa kanyang likuran, tinitigan niya ako sa huling pagkakataon bago siya kinalatkat paalis. Isang tingin ng lubos na pakawasak. At ako, nanatili lamang akong nakatayo doon, mahigpit na hawak ang aking telepono, ninanamnam ang tagumpay na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang amoy ng ospital ay may sariling paraan upang magbigay ng takot sa sinuman. Halong matapang na amoy ng alkohol, malamig na sahig, at amoy ng kamatayan na nagtadago sa likod ng maputing kurtina ng silit pagamutan. Nakaupo ako sa isang matigas na upuang plastik. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakaupo si Dante. Nakaposas ang kanyang makamay sa bakal na upuan, wala na ang kanyang kayabangan. Ang kanyang magandang barong ay punong-puno ng mansangang dugo at suka. Nakayuko lamang siya. Nanginginig ang buong katawan. Isang matandang babae ang biglang tumakbo sa pasilyo, umiyak ng malakas.
ang aking biyenan. Nang makita niya ang kalagayan ng kanyang anak, agad niyang niyakap si Dante. Pagkatapos, lumingon siya sa akin na may matalim na tingin. Ikaw, siguradong ikaw ang may gawa nito. Anong ginawa mo sa anak ko? Mula nun paman, alam ko nang wala kang kwentang asawa. Sigaw matanda, dinuduro ako. Tumayo ako ng dahan-dahan at tiningnan ang matanda ng diretso sa mata. Tanungin ninyo ang inyong anak, Ginang. Tanungin ninyo kung bakit niya nilagyan ng lason ang inumin ko. Tanungin ninyo kung bakit nag-agaw buhay ang kabit niya sa loob ng kwartong iyon. Bumaksak ang kamay ng aking biyenan. Napanganga siya at lumingon kay Dante upang humingi ng paliwanag, ngunit patuloy lamang sa pag-iyak ang lalaki. Parang isang batang musmos. Bumukas ang pintong kwarto. Lumabas ang manggagamot, pagod at malungkot ang mukha. Pamilyang pasyente. Tanong niya. Napaangat ng ulo si Dante. Paano na po siya? Bumuntong hininga ang manggagamot. Ligtas na siya sa kamatayan. Ngunit ang lason na kanyang ininom ay sinunok ang kanyang lalamunan hanggang sa panloob na bahagi ang kanyang lik. Kailangan naming butasin ang kanyang lik upang doon siya huminga habang buhay. Nasira ng tuluyan ang kanyang lalamunan, hindi na siya makakapagsalita kailanman. At dahil sa epekto sa kanyang nga ugat, kalahati ng kanyang muha ay paralisado. Magiging baldado siya habang buhay. Napasigaw si Dante. Isang iyak ng matinding pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ang babaeng minahal niya dahil sa ganda at tamis ng pananalita, ngayon ay sira na ang mukha at hindi na makakabigkas ng kahit isang salita. At lahat na yun ay dahil sa sarili niyang magakamay. Humarap ako sa investigador na nakatayo sa tabi. Inspektor, mayroon pa po akong ibibigay, malumanay kong sabi. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang pamunas na binalot ko sa maliit na supot. Noong nagsuka si Chona, pinunasan ko ang natirang inumin sa lamesa gamit ito upang hindi mawala ang ebidensya. At narito rin ang isang kopya ng kuhang kamera ng restaurant, ibinigay sa akin ng tagapamahala na matagal ko nang kakilala. Malinaw na makikita rito kung paano nilagyan ng asawa kong patak mula sa isang maliit na bote ang aking baso habang ako ay nakatalikod. Napaluhod si Dante sa malamig na sahig ng ospital. Wala na siyang lusot. Hinila siyang nga pulis upang dalhin na ng tuluyan sa pitan. Nang dumaan siya sa aking gilid, bumulong ako sa kanyang tainga. Napakagaling ng napili mong lason, Dante. Salamat. Dahil ibinigay mo sa akin ang buong kumpanya at ang kalayaan ko nang walang kahirap-hirap, 6 na buwan ang lumipas. Napakaganda ngang umaga sa Maynila. Mula sa pinakamataas na palapak ng aking tirahan, pinagmamasdan ko ang magusali na nasisikatan ng araw. Matapos makulong ni Dante, agad kong kinuha ang pamamahala ng aming negosyo. Tinanggal ko ang lahat ng kanyang natauhang nagnanakaw ng para tustusan ang maluhang buhay nila ni Chona. 3 araw na ang nakalipas nang huli kong dalawin si Dante sa kulungan sa Muntinlupa. Nang makita ko siya, halos hindi ko na siya makilala. Payat na payat, kalbo, at puno ng sugat sa muha dahil sa pambubugbog ng ibang nga nakakulong doon. Umiyak siyang humingi ng pera at pagkain. Nagmamakaawang tulungan ko siya. Iniwan ko lamang sa kanya ang mapapeles para sa pagpapawalang bisa ng aming kasal. Sinabi ko rin sa kanya ang huling balita tungkol kay Chona. Nakatira na ito sa isang bahay ampunan sa probinsya, itinatakwil ng sariling pamilya dahil sa kahihiyan, nakaupo sa silyang degulong at tumutulo ang laway habang nakatitik sa pader. Nakulong si Chona sa sarili niyang katawan, habang si Dante ay nakulong sa rehas na bakal. Humigop ako ng mainit na tsaa, nilalasap ang tamis ng aking bagong buhay. Wala na ang bagyo, at ngayon ay handa na akong lumipat ng malaya. Ngunit sa gitna ng aking kapayapaan, biglang tumunok ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang numerong walang pangalan ang lumabas sa harap ng telepono. Alam ko kung sino ang tunay na nagutos na bumili ng lason, Maria. Handa ka na bang magbayad? Nanlamig ang buong katawan ko. Sino ang nagpadala nito? Tapos na nga ba talaga ang laro? O may isa pang lihim na naghihintay na mabunyag?